Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga ka-review natin, makukulong na. Eto na, lagot, ebidensya, nilabas na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw na tao. So ito mga ka-review natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si Comelec Chairman George Garcia. Nako, sinabihan po ni Atty. Respicio na makukulong ka na. Ito pong balita mga kababayan mula po sa balita. Respicio kay Garcia, halaka, makukulong ka na ng habang buhay. Kumbinsido ang grupo ni Isabela Vice Mayor Atty. Harold Respicio na ipakulong ng habang buhay si Comelec Chairman George Erwin Garcia kaugnay ng anilay manipuladong resulta ng eleksyon. Kaugnay nga po sa balitang yan, eto mga kababayan, eto, higit 50 million counts of cybercrime isinampa sa NBI laban kay Comelec Chairman Garcia at iba pa. Talagang eto na, mukhang nakakarma na ngayon si Garcia. Nakakarma na po si Comelec Chairman George Garcia dito sa kanilang mga ginawa nitong nakaraang eleksyon. Pero, eto naman po ang sagot ni Garcia mga kababayan. Sabi naman po ni Garcia, matapos masampahan o sampahan ng kaso, Garcia naninindigang matapat ang resulta ng halalan. Talaga ba? Kung talagang matapat po ang resulta ng halalan, bakit may mga natalong mga kandidato tulad po ni Benny Abante, natalong kandidato, kitang-kita sa resulta ng eleksyon, pero bakit siya ang umuupong mayor ay kongresista ngayon, di ba? Kasi kung tapat lang talaga, sinasabi mong matapat ang resulta, sana yung mga nanalong kandidato, sila talaga ang upo kasi sila po ang ibinoto ng taong bayan. Pero, bakit ganon, George Garcia? Sinasabi mong matapat, pero mayroon din namang mga ganitong pagkakataon. Di ba? Anyway, naniniwala ba kayo na matapat ang naging resulta ng halalan? Well, ayon po yan kay George Garcia, chairman po ng Comelec. At ito mga kababayan, pasadahan din po natin ang balitang ito. Ito si Castro mga kababayan. Sabi po ni Castro dito, kaugnay po doon sa blankong papel na ipinasa niya kay sino tong reporter na itong trending? Si Ma'am Eden Santos. Sabi niya po dito, kaya po ibinigay ko sa inyo ang blankong papel, baka pagdudahan ninyo ako na mayroon akong tinatagong dokumento. Ito ay para labanan ang fake news. Hindi ba ikaw ang fake news sa pagkakataong ito? Di ba? Huwag mo naman. Logically, isipin mo sinasabi mo. Blankong papel, ibinigay mo para labanan ang fake news. Parang ikaw yung nagbigay, ikaw na nagbigay, ikaw na nagbigaw, ikaw ang fake news. Kasi niloloko mong taong bayan para sabihing marami.
ang barangay, no? Barangays na naka-input doon sa mga papel na yon. Kasi napakakapal eh, no? Napakakapal po ng papel, pati rin ng pagmumukha ninyo. Diba? Oh. Hindi po pwede ang ganun. Kung gusto mo pong labanan ang fake news, you should be trustworthy. Di ba? Sino magtitiwala sa inyo? Wala na. Kaya ever since na nag-ano ka dyan, naging PCO, wala rin naman talagang naniniwala sa iyo kasi halos lahat ng sinasabi mo fake news eh. Oh, eto let's challenge yung bagong secretary ng PCO na si Dave Gomez, no? Pwede ba? Nakakahiya sa departamento ninyo ang ganitong klaseng undersecretary. Dapat kasi diyan sa issue ng blankong papel na yan, tumahimik ka na lang, Castro. Kasi the more you talk, the more mistake you commit. Ngayon, mistake ka na naman. Bakit? Sasabihin mo para labanan ang fake news, kaya mo ginawa yun? Or hindi mo lang talaga tiningnan yung dokumento. Or sinadya nyo talagang lagyan ng napakaraming blanco para makita ng taong bayan na makapal. No? Makapal po yung dokumento. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, President Bongbong Marcos Jr. as low as 100 pesos. Marcos aims for cheaper confinement cost in government hospitals. The government is working hard to improve the country's healthcare system to bring down the cost of confinement in government hospitals to as low as 100 pesos, President Ferdinand Marcos Jr. said. Alam niyo kung gusto niyo talagang i-improve yung healthcare ng ating bansa, hindi sana ninyo kinuha yung PhilHealth, no? Yung sinasabi niyong excess fund ng PhilHealth. Kasi malaking tulong po yun kung seseryosohin niyo lang yung 89.9 something billion from PhilHealth, malaking tulong po yun para sa taong bayan. Pero kinuha niyo pa. Tapos ngayon, sasabihin nyo to improve the country's healthcare system. Nako po. Saan pala ninyo ginamit yung excess fund ng PhilHealth? Hindi nyo pala ginamit para ayusin, i-improve ang healthcare system ng ating bansa. Saan ninyo ginamit yung PhilHealth fund? Diba? Ay nako. Pero anyway, naniniwala ba kayo mga kababayan na kayang-kaya ni President Marcos Jr. as low as 100 pesos? Confinement. Sabi dito sa nag-comment, yung gasolina nga, hindi mo mapababa. Yung ano pa kaya, yung confinement pa kaya. Diba? Anyway, meron po tayong iba't ibang opinion patungkol dito, syempre. Diba? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, patungkol naman po sa mga sabungero, bigyan lang po natin ng kaunting reaction nito Sabi po dito, DOJ kinumpirma ang sako ng mga buto na na-recover sa Taal Lake. Nako, eto. Kinumpirma ng Department of Justice or DOJ sa pamumuno ni Secretary Remulla ang natagpuang puting sako na naglalaman umano ng tila sunog na mga buto ng tao sa sinagawang paunang technical site assessment sa Taal Lake. Kahapon po yan, Huwebes mga kabayan, July 10. Biruin mo 4 years. Tapos ngayon lumutang. Okay. Ito po yung sako mga kabayan.
Mula sa mga missing sabongero, sako ng mga buto na-recover sa Taal Lake. Teka lang, baka Ito, isa lang pong naisip ko Naalala niyo po yung panahon po ng paglilinis ng ng Manila Bay sa panahon po ni former President Duterte. Di ba may drama si former President Erap Estrada na sa unahan itinatapon nila yung basura tapos sila naman dito kinukuha yung basura. What I'm trying to point out dito mga kababayan, baka set up rin ito tulad ng ginawa ni Erap Estrada. Di ba? Baka set up lang. Ito baka lang. This is our only opinion, di ba? Kasi tingnan nyo po yung sako. Kung 4 years na po yan, bakit ganyan yung sako? Bakit ano pa rin? Intact pa rin, di ba? Anyway, mga kaubayan, no? Ititest pa naman nila yan. Pero nakakapagtaka lang, no? Nakakapagtaka kasi lumutang. Ay, nako. Ano pong inyong masasabi dyan, mga karibin natin? Nagkakaroon ba tayo ng mabilisang pag-resolba? Kasi papalapit na po kasi yung yung SONA, 'di ba? Papalapit na po yung SONA, mga kababayan. So, mabilis nakikita ko dito, kailangan ma-resolve ito before the SONA so that the president may pagmalaki niya doon sa kanyang SONA. After 4 years, eto na, may resulta na tayo, 'di ba? Parang ganoon ang dating. At saka mga kababayan, meron na naman po hindi ko lang na-save, pero ito, i-share ko na rin po sa inyo yung balita. Mula po sa Bataan, mga karibin natin, mayroon na naman pong lumutang na mga illegal na kontrabando. Yan sa Laguna. Ay, sa Bataan. So, i-check nyo lang po yung balita. Search nyo lang po. So, ayan. Tuni-tunilada na naman po ang na-recover nila. Pero walang walang tao. Aba, pambihira ito ngayon Pambihira. Hindi kaya malugi dito yung mga sindikato? Diba? Hindi kaya sila malugi dito? Parang every week na lang buwan-buwan yun na lang tinatapon yung inyong mga epektos. Diba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? Comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos magpadala ng liham ang Presidential Communications Office sa tanggapan ng Net25 upang hilingin na tanggalin sa Malacanang bet ang nag-isang magaling na reporter na siyang nagbulabog ng lahat ng di umano'y kabulastugan ng kasalukuyang gobyerno ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At sa lahat di umano'y kasinungalingan ng Malacanang spokesperson na walang iba kundi si Atty. Claire Castro at ang magaling na reporter na iyon ay walang iba kundi si Eden Santos ng Net25. Idinahilan umano ng PCO sa liham ang aniyay paglabag umano ng coverage protocol ni Eden Santos na lapitan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa isang event sa Tarlac. Ayon sa ilan na itinalagang mamamahayag, na palasyo na hindi mabigat na dahilan umano ang paglabag ng coverage protocol para alisin ng isang reporter maliban kung siya'y pinag-iinitan ng mga officials. At Senatorial-elect Rodante Marcoleta binasag na ang katahimikan at matapang na nagsalita na sa publiko at sinampal ng katotohanan di man pinangalanan ni tila nasapol sa kahihiyan at katotohanan ng di umano'y kasinungalingan ng Presidential Communications Office ni Marcos Jr. at ang spokesperson ng Malacanang na si Atty. Claire Castro. Pero bago ang lahat, mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga, mga kapinas, matatanan ilang beses na nag-trending sa mundo ng social media ang palitan ng tanong at sagot nila Eden Santos at PCO Officer Atty. Claire Castro.
sa mga press briefing na palasyo at ilang beses din halos hindi makasagot at huli sa sariling bibig ang di umano'y makasinungalingan ni Claire Castro. Matapos na nasabing pagpapatanggal kay Eden Santos ay agad na umalma umano ang Net25 sa hirit ng PCO. Pagmasang mabuti, ito lang ba ang dahilan? Kaya't ipinatanggal o pinatatanggal na kaagad na palace reporter si Eden Santos. Alam ng marami sa ating mga kababayan na ayaw ninyo kay Eden Santos dahil sa kanya makatanungan na siyang hindi umano nasasagot na wala sa hulog ng iyong spokesperson na si Atty. Claire Castro. Kaya't buwelta pa na marami sa ating mga kababayan na tila ito ang inyong nahanap na butas upang mawala ng tinig sa inyong mga lalamunan. Kaya't buwelta tanong pa ng taong bayan, ay bawal ba ang biglaang ambush interview kasi dapat memorize sa magiging sagot ni Marcos Jr.? Hindi ba't nakakatawa dahil lamang sa video na iyon ay tatanggalin na kaagad ang nasabing reporter ng Net25 na si Eden Santos? Alam na ng taong bayan na matagal ang pag-iinitan ng Malacanang reporter na ito lalong Alam niyo mga kabayan, no? Hindi lang naman po si Presidente BBM, no, ang nagkaroon ng ambush interview. Oh. Pero sa panahon po ni Pangulong Duterte, maalala po natin, no, minsan nga nagkakasagutan pa. Yung yung sa Rappler, 'di ba? Si President Duterte, si former President Duterte at yung reporter ng Rappler na si basta yung babae, hindi ko na malala yung pangalan, okay? Pero tinanggal ba sa press corps ng Malacanang yung babaeng yun? Si Tanya Piña, sino yun? Basta, yung sa Rappler mga kababayan, okay? Si Pia, okay, basta si Pia. Nakalimutan ko na yung yung apelyido. Pero nandito sa dila ko, hindi ko lang mabigkas. Okay? What I'm trying to point out, no? Bakit ganito ang administrasyong ito? Napakabalat sibuyas naman ninyo. Sa panahon po ni former President Duterte, halos lahat ng reporter are criticizing the administration. No? Kasi wala silang nakukuha eh. No? Walang envelopmental media noon. No? Ang meron lang noon, criticism to the administration. Pero ngayon, wala tayong naririnig na kritisismo coming from the mainstream media. No? Only Miss Eden Santos asking, no, for something na may makuha naman yung taong bayan sa kanyang pagtatanong. So, yan. Ano po ang inyong masasabi dyan? lalo na itong si Atty. Claire Castro. Ang malaking tanong na violate ba talaga ang protokolo? Baka naman gusto nyo lang talagang matanggal ang tinik sa inyong mga lalamunan yung naglabas ka ng larawan na nakikipagkaibigan ka kay Miss Eden Santos, tapos pinagpaplanuhan ka na palang matagal. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sama na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.